Naalala mo ba ang video na ito? Ipinakita ko ito sa iyo ilang araw na nakaraan at maganda ang naging resulta dahil nakakagulat ito. Umabot ng 250,000 views. Panuorin mo, hindi na rin ako nagugulat. Hindi na nakakagulat. Pero kapag isang mainstream na mamamahayag ang nagbalita, agad itong nagiging pambansang balita. At tama lang naman. Pero lahat ng mga politikong ito ay biglang nagsusulputan at nagpapanggap na nagugulat at nabibigla. Tapos maglalabas pa ng mga pahayag ng pagkondena. Pero alam naman natin na matagal na itong nangyayari. Panurin mo ang video na ito. Paalalahanan kita kung ano ang nangyari. Ikaw, ang laki mo. Big. Oh! Sige. Meron akong malaki. Meron akong malaki. Oh, meron akong kopya. Sa totoo lang, parang may sexual na banta ito laban sa akin. Pasensya na. Ate. Paano kayo nakapunta rito? Legal ba kayong narito? Legal ba kayong nandito? Baka magkapos ka. Oo. Sige. Medyo tunog malaswa yon. Sa tingin mo? Para sa akin, ang mikropono ay epektibong paraan para mapaalis sila. Mas marami pa akong nagawa sa 3 minuto kaysa kay Sadiq Khan sa 5 taon. Malaki kang. Ikaw. Woo! Nakakadiri. Mga Romani ang mga gypsy na ito. Kailangan kong sabihin, ang ugaling ganito ay talagang nagpapakailang sa akin bilang babae. Kahit lalaki ako, makakailang pa rin. Pero ito na, ang bagong realidad. Bukod sa naranasan ni Samara, hindi ko alam ang nararamdaman niya. Pero sigurado akong habang buhay na siyang matatroma. Ano ito? Alam mo ba kung bakit ang kakapal ng mukha ng mga taong ito? Tingnan mo. May pabor ang gobyerno ng UK sa mga manyakes. Tingnan mo. Libu-libong mga rapist at pedopilo ang palalayain ng maaga mula sa mga kulungan sa UK. Ang eksaktong bilang ay 2,462 na mga sex offender. 100 sa kanila ay mga rapist na nakulong ng mahigit 15 taon ayon sa pagsusuri ng Conservative Party, batay sa opisyal na estadistika ng sentensya para sa mga krimeng sexual. Iniulat ng The Telegraph na halos 9,000 biktima ang nabisuhan na ang kanilang mga salarin, ang kanilang mga nang-api, ay lalaya ng mas maaga. Hindi dapat sila pinalalabas, pero kung sakali, mas maaga pa silang lalabas at babalik pa sa komunidad kung saan kanila pinahirapan. At ang malungkot dito, nagpapaluwag sila ng lugar para makulong ang mga tulad ni Lucy Connelly na nagpo-post lang sa social media. Wala noon, nagsalita na si Samara Gill. Panurin mo ang video na ito. Verified, hindi ligtas ang mga kalsada ng London. Totoong hindi ligtas. Nabalitaan ko, bago pa ako lumabas sa ere, nabibigyan ng titulo ng maharlika si Sadiq Khan habang siyang namumuno sa masasabi ko lang. Ang masasabi ko lang. Oh, Alam ko hindi na rin ito nakakagulat sa iba. pero nakakagulat pa rin talaga. Bakit hinahayaan pa rin umangat ang mga pumapalpak sa bansa? Bakit natin ginagantimpalaan ang taong ginawang impyerno, ang dati nating dakilang kabisera sa loob ng 8 taon? Totoo, parang di na talaga mapuntahan ng lugar ngayon. Marble Arch at Park Lane isa sa pinakasosyal at mahal na lugar sa London. Hindi na pwedeng puntahan ng mga ito. Gumastos ang TfL ng 37,000 pounds sa nakaraang 2 taon para subukang alisin ang mga kampong ito, pero hindi nila nagawa. Kailangan kong sabihin, may mga taong nakilala ko kahapon na delikado para sa mas malawak na lipunan. Lahat ng naglalakad sa kalsadang yon ay dapat mag-ingat. Pakinggan ang ilan sa mga nakakatakot na sekswal na komentong naranasan ko. Malaki ka talaga. Sige. Alam mo yung tungkol sa malaki ka. Oo, sige, malaki ako. Oo, malaki ka. Sa totoo lang, parang may bahid ng sekswal na pagbabanta ito laban sa akin. Nahihiya pa rin ang lalaking yon kahit umiinom siya sa publiko. Nahihiya rin siya para sa kanila. May babaeng nakaupo doon. Akala ko tinatakpan niyang mukha niya dahil nahihiya siya. Pero ayaw lang pala niyang makita o makilala. Anong klaseng aso to? Anong trip mo? Paano kayo nakarating dito? Legal ba kayong nandito?
Legal ba kayong nandito? Baka makahanap ka ng oo. Sige, medyo tulog sexual yon. Sa tingin ko, epektibo ang mikropono para mapaalis sila. Mas marami pa akong nagawa sa 3 minuto kaysa Deacon sa 5 taon. Ikaw? Woo! Ay, Diyos ko. Kailangan kong sabihin ganung ugali. At bakit ang tataba nila kung wala silang tirahan? Bakit lahat sila, bawat isa sa kanila, mula sa mga lalaki hanggang sa mga babae, lahat sila ay mataba? May Sainsbury raw o ibang convenience store sa kabila na inis na sa mga taong basta pumapasok, kumukuha ng pagkain at umaalis na hindi nagbabayad. Bilang isang babae, talagang hindi ako komportable dahil dito. O alam mo yon, siguro hindi ko dapat agad husgahan, pero masasabi ko na yung mga taong yon ay lutang sa alak at droga. Inalok niya ako ng droga na bahagi ng mas malaking package na makikita sa YouTube page ng TALK. Malinaw na at may nakausap akong Somalian na tagalinis sa Westminster Council na nagsabing iniiwan lang nila ang droga kahit saan. May mga bote ng alak, palagi silang lasing at bangag. Kapag narinig mo ang komento ng mga iyon, marami sa kanila ang nagsasabing wala silang dokumento at halos ipinagmamalaki pa nila ito na parang badge ng karangalan. Sa tingin ko, kung ako ay naglalakad pa uwi sa Park Lane at nakainom ako ng ilang cocktail at nandoon ang mga taong yon na alam naman natin na nakatira sa isang illegal na kampo, mula sa pananaw ko, sila ay mga posibleng manggagahasa. Kailangan ko lang, hindi ko sila inaakusahan pero pinag-uusapan nila ang paglalagay ng kanilang, alam mo na, kaya yon ay lengguwahe ng panggagahasa. Hindi ko na alam kung gaano kababa ang ibinagsak natin at pinabayaan nating mamugad ang mga taong ito sa kabiserang lungsod. At dahil kailangan ninyong aminin mga pare, tingnan ninyo ito. Ito na yon. Ang pagpaparusa sa mga rapist at pedophile o ang pagbibigay ng seguridad sa mga kababaihan ay hindi na prioridad ng gobyerno ng UK. Hindi na talaga. Ang mga kababaihan, bata at kahit mga lalaki sa Britanya, lahat ng katutubo ay inialay na lang sa altar ng multiculturalism, ng pagpaparaya sa ibang tao. Tingnan ninyo ang mga mukha nila. Tingnan ninyo ito. Tingnan ninyo iyon. Bakit nagugulat pa ang mga taong ito? At hindi lang yon mga pare. Pinatugtog ko sa inyo kahapon ang video ng mga illegal na migrante na halos nananaksak. 12 ng tao ang naaresto at nasaktan. Sa Bologna o Milan, sa Naples, dahil ang mga banyagang lalaking ito ay basta-basta na lang gumagala sa mga kalsada. Ang sinabi naming pumapasok ng mga lalaking nasa edad para lumaban, ayon kay Zaya Yusuf, mas marami na tayong iligal na ganitong kalalakihan sa Britain kaysa sa bilang ng mga sundalong magagamit natin. Ngayon, alam ko na hindi sila kasing armado ng mga sundalong British, pero literal ninyong dinala ang labanan sa mga kalsada ng Britain, parang mano-manong bakbakan. Parang mangyayari talaga ito. Isang araw magigising tayo at malalaman na may naganap na masaker sa kamay ng grupo ng 50 o 60 kalalakihang nasa edad para lumaban. Baka naghihintay lang sila ng utos. Hindi ko alam. Parang recipe ito para sa sakuna, naghihintay na lang mangyari. Para tayong madaling target na yon. Ang mga unang mabibiktima, sila ay mabibigla. May mga taong naglalakad lang, tapos bigla nila nakikita ang malakihang teroristang pag-atake ng grupo ng 100 ilegal na migrante o mas malala pa. Baka libo-libo pa sila na sabay-sabay kikilos at lalabas na may mga espada at itak at kung sino man ang gumalaw, basta papatayin nila. Isang araw mangyayari yan. Maaring hindi, pero pwedeng mangyari. Mas malapit na tayo sa realidad na yan kaysa sa hindi. Nakakagulat. Hindi ito kaaya-aya para sa mga turista, lalo na kung imahe ang pag-uusapan. Hindi talaga maganda ang impresyon. Maraming Amerikanong turista, Chino at Hapon ang pumupunta rito para gumastos. Pero mukha pa rin tayong bansang ikatlong mundo. At kailangan kong ipaliwanag para sa di pamilyar sa London na nasa gitna sila ng Mayfair malapit sa Knightsbridge. Kung ang pinakamalalapit na bahay sa lugar kung saan sila nagkakampo. At sa totoo lang, may mga bahay na ilang yarda lang ang layo mula sa iconic na Marble Arch na yon. Yung pinakamalapit, yung mga bahay na yon, tingnan mo at wala kang makukuhang isa man sa mga bahay na yon na mas mababa sa 10 million pounds. Kaya ito ay
Magandang bagay yan mga pare. Kasi dati, nilalagay nila ang mga taong ito. Malinaw naman, hindi ito. Iba ito. Pero yung mga illegal na migrante, nilalagay nila sila sa mga lugar ng uring manggagawa. Ganito nila hinahati-hati ang mga tao. At inakala nila na protektado sila mula doon. At ngayon, ikinakalat na nila ang mga iyon sa buong UK, sa iba't ibang panig ng bansa, gaya ng sinasabi nila. Ngayon, dahil napupuno na ng mga taong ito ang UK, nagsisimula na silang mapunta sa mga mayayamang lugar. Maganda yan. Literal na pinakamahal na postcode sa Britanya. Kaya may maganda na silang address. Dapat kong sabihin, Caroline Sargent, kalihim ng Westminster Council para sa pagpapatupad ng batas. Yan, syempre, ang konseho na namumuno sa lugar na yon, sinabi niya na nakakabahala ang ulat ng Talk TV kapag pinanood. Hindi talaga katanggap-tanggap na hinahayaan ang ganitong pag-uugali kahit saan, lalo na sa sentro ng London. Nagbibigay lang ng pahayag, pero walang ginagawa. Na wala namang ginagawa. Tingnan mo ito. Sige, gusto mo bang makita kung anong nangyayari? Tingnan mo ito. Hindi pa nga nila binayaran ang mga libro nung umpisa pa lang. Ngayon nagsasalita ka na sa halap, Diyos ko. Kaya heto ako, naglalakad lang. Nasa likod ako ng kapatid kong babae at ng anak kong babae. Tingnan mo ang mga illegal na migrante na ito. Ayos ang itsura ko. Sino kayong lahat? Sumisipol. Sumisipol sila. Tingnan mo, sumisipol sila. Anong pangalan mo? Gaano ka nakatagal dito? Gaano ka nakatagal dito? Hindi, wala ako niyan. Mainit. Liwasan. Alam kong galing ka sa liwasan. Depak, no. Sa tingin ko hindi sila ganun. Hindi, sa tingin ko, Oh. isang beses kang dumaan dito, pumasok ka, hindi. Oo, bahay ito. Maliit pa ako noon. Hindi, ganito na talaga ako kalaki noon pa. Paalam. Oo, hindi, pinagmamasdan pa rin kami. Ako, ang kapatid ko at ang anak kong babae. Tingnan mo? Oo, sa kaliwa. Tingnan mo to. Huwamal, kum na. Madalaan kong sinasabi, lumayas ka. Ano ba yan ang bola? Kaya sinasabi ng yun ng komisyoner na, nagulat ako. Wala itong lugar sa Britanya. Matagal na itong nangyayari. Ilang taon na itong nangyayari. At may lakas pa silang magkunwaring, nagulat at nabigla. Oh, mabuti na lang at nasa likod natin ang konseho dito sa to. Pero hindi na sana umabot sa punto na kailangang isang mamamahayag pa ang mabunyag ng nangyayari. Ibig ko sabihin, nasaan ang interbensyon ng gobyerno dito? Banta ang mga taong ito sa mga mamamayang naglalakad sa kalsada. Gusto ko lang ipakita kung gaano sila naging kaagresibo. Sige. Alis na kami. Lumabas na sa iba't ibang mga publikasyon sa media na may mas madilim na lihim sa likod ng lahat ng ito. Mga gang na Albanian at Romanian, tingnan mo yan. Gumagalaw sa lugar na ito. May ilan na, may mga sumusunod sa amin ngayon, umiikot habang nagsasalita tayo. Medyo natatakot ako. Ano? Pampublikong lugar ito. Sige. Sige, alis na kami. Nakuha mo na siya sa kamera. Nakita mo na ang mukha niya. Ipadala ang espesyal na unit. Dakpin siya, kalad ka rin na parang aso. Ewan ko, wala akong pakialam. Itapon sila sa Ilog Thames. Sino ba ang may pakialam? Alam mo, lumalaganap ang krimen kapag wala kang ginagawa tungkol dito. Kailangan mo lang parusahan ang ilan sa kanila. Hindi mo nga kailangan lahat. Yan ang ganda ng batas at kaayusan. Kailangan mo lang parusahan ang ilan sa kanila at susunod ng iba. Isang dayuhan? May dayuhang nagbanta sa isang Britanikang babae at isang lalaki mismo sa gitna ng London. Hindi ba't nakakagulat yon? Hindi ba't kamangha-mangha yun? Sino talaga ang gumawa nito, mga pare? Yung mga taong pumayag dito, kailangan din silang parusahan kasama ng mga taong ito. Kailangan talaga. Sila ang gumawa nito. Sila ang may gawa nito. Nangyari ito habang sila ang namumuno. At nangyayari pa rin ito hanggang ngayon. Bukod sa mga nakakainis nilang pahayag, nagugulat kami. Pero wala rin silang gagawin. Hindi! Pakayusa, pwede ba? Aalis na kami.
Paalis na kami. Akala ko magpapahinga kayong dalawa rito sa taas. Pampublikong lugar, hindi. Paalis na kami. Paalis na kami. Suntok. Suntok pare. Maliit lang siyang pandak. Suntukin mo siya. Hindi pangkaraniwan. Nantataka ako kung ano siya bilang tao. Alam mo, Matapang siya sa mga babae. Naisip ko tuloy paano siya sa lalaki. Oo. Ibig kong sabihin, tama ka. Wala naman kaming ginawa para galitin siya. Manduruga siya. Sobrang gusto kong pumunta sa Marble Arch ngayon. oo, ako rin. Ganyan talaga mga pare. Talagang nagpapainit ng dugo natin. Mag-usap muna tayo. Pwede ba? Nandyan siya kasi. Doon siya nakatira. Pupuntahan ko siya para makita. Ang galing nun. Nakakainis talaga. Fred, ang bodyguard. Kumuha ka ng ilang tao. 3 o 4 na bodyguard ang kasama mo, punyeta. Kunin mo siya. Magganap ka ng gulo. Hanapin mo. Sabihin mo, hi, oo. Anong gusto mo, boom? Talaga, medyo na-trauma ulit ako. Sa totoo lang. Hindi naman, syempre, Hindi tayo sang-ayon sa karahasan. Pero kaya ko na itong gawin na yon. Unang beses ko itong nakita. Hindi. Hindi. Sige, AFP, hindi. Milima. Hindi ako pabor sa karahasan. Pero suportado ko ang paninindigan mo. Nakakagalit talaga para sa akin. Hindi dapat ginawa yan sa'yo. Pakinggan mo, mas mainam sigurong basahin ko ang sinabi ng tagapagsalita ng Transport for London o TfL. Walang sinuman ang dapat mapilitang matulog sa lansangan ng London. Mataong bahagi ito ng kalsada ng TfL. Sinasabi mo yan laban sa Hyde Park Corner. Hindi ligtas na lugar yon para matulog ang mga tao. Pinaalalahanan ang mga dati nang natutulog dito na bawal nang bumalik at aalisin kung magbalik pa. Alisin, tapos ang dadalhin. Ililipat ba sa lugar ng mga manggagawa, tapos magagalit pa sila pag tumutol ang tao? Sasabihin pang far-right fascist kayo. Pero sa totoo, mas mabuting manatili na lang doon. Panatilihin siya doon. Sa totoo lang kunin, lahat ng mga taong ikinakalat nila sa buong UK. Paalisin sila doon, palayasin sila sa mga bayan sa probinsya, at ilagay sila mismo sa harap nila araw-araw. Akala ko noon magbabago sila, pero hindi. Nakita mo na ba ang Brussels? Ang Brussels, ang puso ng EU, kung saan nakaupo lahat ng mga parliamentarian ng EU, ang Brussels ay naging magulo na, pero wala pa rin silang ginagawa. Wala silang pakialam. Ewan ko na mga pare, hindi ko alam kung korap sila o mahina lang. Mahina lang sila, hindi nila alam ang gagawin. Hindi namin alam ang gagawin namin. Diyos ko, sobrang galit. Magpatuloy na makipagtulungan sa Konseho ng Lungsod ng Westminster na ang kanilang mga outreach team ay maaring kumonekta sa mga tao sa mga suportang available para sa kanila at patuloy na i-monitor ang lugar. Sino sila? Gaano na sila katagal doon? matagal na silang nandoon. Siguro 5 taon na mula nang una ko silang makita. At oo, gumastos ang TfL ng libo-libong pound mula sa buwis ng mga tao para subukang paalisin sila. Pero iyon talaga ang pangunahing issue sa ulat na ito. Napansin ko na tinatrato ng mga taong ito ang Park Lane, Marble Arch at ang ating dating dakilang kabisera na parang sarili nilang ari-arian at sariling tahanan. Ngayon, hindi na ito mapuntahan. Yung lalaking iyon ay umaasta na parang inistorbo namin siya sa kanyang pribadong tahanan, sa kanyang personal na espasyo. Sinubukan niyang suntukin sa mukha ang aming cameraman dahil lang sa paglalagay ng kamera sa pampublikong lugar. At ito ay talagang nasa isang nakakabaliw na antas. Hindi ko na alam kung paano tayo bang papatuloy mula rito, pero pasensya na. Kailangan may makialam. Hindi ito pwedeng mapatuloy. Kailangan silang paalisin. Yung iba sa kanila, kailangan talagang arestuhin. Marami sa kanila ang umamin na illegal na nandito at walang papeles. Dumudurukot sila at pinapahirapan ang mga staff ng Sainsbury's at MS. Nagnanakaw sila sa mga tindahan. Sa tingin mo ba, nagbebenta rin sila ng droga? At sinubukan nilang magbenta o nagbebenta talaga sila ng droga at sa gitna noon, sinusubukan ka pa nilang saktan? Sinubukan ka nilang bentahan ng droga? Habang tinatakot kang gasain, bugbugin, magbenta ng droga, lahat ng yon, lahat ay nasa kamera mga pare. Walang magawa tungkol dito. Isipin mo lang yon. Parang ito ang tinutukoy nila sa dobling pamantayan sa pagpapatupad ng batas. Halimbawa, isipin mo sinabi ko sa kamera na nagbebenta ako ng droga. Siguradong babasagin nila agad ang pinto ko. Tama lang naman yon, dapat lang. Pero sa kabila, lantaran pa rin nilang ginagawa ang mga iyon sa harap ng lahat, nasa kamera pa. Wala namang nangyayari. Nakatira tayo sa isang dystopia mga pare. Hindi pa paparating ang dystopia. Nandito na ito.
Nandito na ang dystopia. Nakatira na tayo dito. Ayoko talaga silang balewalain bilang simpleng manlalakbay lang. Gets mo? Doon lang nagpapalipas ng gabi. At hindi, medyo, eto ay mga totoong gang at sindikato na talagang nag-operate sa mga kalsada ng London. At sa kasamaang palad, mas nakatutok si Sadiq Khan. Diyos ko, hindi ko kailanman sasabihin yon. Paano naman ito? Hindi mo ako mapipilit. Kailangan niyang pangalanan ang sarili. Pwede bang Lord Khan ng Marble Arch? O magiging isa akong Lord Kupal dahil alam ko na yan. Oh. Alam mo, sa London, magaling talaga dati ang mga autoridad sa pagpapaalis ng mga taong walang tirahan. Alam mo, sa pangkalahatan. Hindi ko maintindihan ano ba reklamo nila. Nasa Marble Arch sila, sosyal na lugar. Sinasabi ko, punuin natin ang mga sosyal na lugar ng mga walang tirahan. Bakit? Ayaw mo bang makita? Alam ko namang sinasabi lang nila yon at hindi maganda ang punto nila. Alam kong tama sila at panig natin sila. Pero Kevin, ang tanga ng punto mo. Kung tutuusin, dapat puno ng mga ilegal na migrante ang sentro ng London. Lahat sila. May halos 1.5 milyon o 1 milyong ilegal na migrante sa UK ngayon. Lahat sila dapat kasya sa sentro ng London. Bakit mo sinisira ang magagandang probinsya? Bakit mo sinisira ang mga komunidad ng mga manggagawang hindi naman nagdesisyon ito? Ilagay mo sila. Ilagay mo sila mismo sa harap ng Westminster. Hindi naman kailangang mga migrante, kundi mga taong walang tirahan at nangangailangan ng matutuluyan. Kilala ko ang ilang veterano na nagsasabing may simpatya ako sa kanila, pero hindi. Wala akong simpatya sa mga taong ito. Mga veterano, oo. Mga tubong Britanya na walang tirahan. Mga British na walang tirahan. Walang dapat maging homeless sa Britanya kung may daan-daang libong ilegal na migrante na naninirahan sa mga tirahang pinopondohan ng buwis. Paano naging makatuwiran yon? Alam mo kung ano ang hindi makatuwiran? Paano ko nagagawang hindi magmura ng madalas? Hindi ko alam kung paano hindi nagmumura ng madalas ang mga taong to. Paano nila nagagawang paulit-ulit gamitin ang parehong mga salita? Parang hindi talaga ito katanggap-tanggap. Diyos ko naman. Kung matutulog lang sila sa harap ng driveway o kung saan-saan, dapat silang paalisin. Dati, magaling tayong magpaalis ng tao. Pero ngayon, hinahayaan na lang natin. Kung akyat ka sa Park Lane sa gitna, Alam mo kung bakit hinahayaan mo na lang sila ngayon? Kasi saan mo sila ililipat? Kasi kahit saan, nandun sila. Kahit saan, nandun sila. gitnang bahagi ng kalsada, alam mo yung damuhan sa gitna ng dalawang lane? Maraming tent din doon. At ilang taon na silang nandoon. San-ayon ako sa'yo. Malaki ang respeto ko sa mga walang tirahan at dumadaan sa hirap. Pero sa kasamaang palad, pumasok na ang komunidad na ito sa ilegal na gawain. Marami silang ginagawa tulad ng pagnanakaw ng pitaka, pagnanakaw sa tindahan, pagbebenta ng droga at iba pang ilegal na gawain. Kaya wala talagang legal sa mga ginagawa nila at nagtayo pa sila ng ilegal na kampo sa gitna ng ating lungsod. Ganito na lang mga kababayan, mananatili si Samara dito. Pagbalik natin, pag-uusapan pa natin ibang issue. Tawagan niyo ako sa 03444410000. Hayan na mga kaibigan, wala silang gagawin. Sinusubok nilang pasensya ng publiko. Masasabi ko kung sino mo may kahit kaunting alam sa kasaysayan. Tuwing ang naghaharing uri o ang mga elite, tuwing itinutulak nila ang publiko, ang masa, malinaw na may hangganan yan. May punto ng pagputok. Kapag itinulak nila ang publiko, lampas sa hangganan na yon, hindi natin alam kung ano ang eksaktong hangganan na yon. Pero kapag lumampas sila doon, walang mabuting nangyayari. At ang mga elite ang nagbabayad ng presyo. Wala nang ligtas sa puntong yon mula sa galit ng nagangalit na publiko. Hindi ko alam ang hangganan. Pero ngayon, tila wala silang respeto sa damdamin ng publiko at patuloy nilang itinutulak ang mga tao. Patuloy nilang itinutulak ang mga tao sa hangganang yon. Maawa sana ang Diyos sa kanila sa araw na yon.